Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa mga itinuro niya sa atin nitong nagdaang buwan ng Abril, at ngayon po tayo po ay dumako sa panibagong buwan ng May. At alam ko po na kung paano tayo tinuruan ng Panginoon nung mga nagdaang buwan at mga nagdaang linggo, ay alam ko po na tayo po ay patuloy na tuturuan ng Panginoon buhat sa kanyang salita upang lalong tumibay at tumatag po ang ating pananampalataya. At sa gabi ito, ang pagmumulan po ng ating pong mga mensahe ay buhat po sa ating pong Bible readings, upang mapaalalahanan tayo at makita po natin ang kalagahan ng ating pong mga nababasa. Kaya atin pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Second Chronicles chapter 7 verse 14. Second Chronicles 7:14, ang sabi po dito, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa inyo pong patuloy na katapatan at pagpatnubay sa amin. Salamat sa natapos na April. Salamat sa inyong mga itinuro, sa inyong paggabay, sa inyong pangunguna sa amin. At muli, kami nagpapasalamat sa panibagong buwan na inyong ipinagkaloob. Salamat sa bawat isa na patuloy na binibigyan ng pagpapauna, ang pagtitipon, at ang pag-aaral po ng inyong pong salita. Ngayong gabi, Panginoon, sa pag-aaral namin ng mga mahalagang talata sa amin pong Bible reading, nawa, Panginoon, again, ito po ay palalahanan kami at makita namin, Panginoon, ang kahalagahan nito sa buhay namin. Kaya, Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-aaral. Kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung inyo pong ihahalin tulad ang inyo pong buhay sa isang bahay, ano po kaya ang itsura nito? Ito po kaya ay katulad ng bahay na ito? O katulad po ng bahay na ito? Kung atin naman pong ihahantulad ng ating relationship sa Panginoon sa isang bahay, ano kaya ang itsura nito? Ito po kaya ay katulad ng bahay na ito or katulad ng bahay na ito? Ngayong gabi, mga kapatid, hindi ko po alam kung ano ang inyong pinili at kung ano ang itsura ng ating pong buhay at ng ating relationship sa ating pong Panginoon. But kung sakali po na ang napili natin ay yung una, parang abandoned house, ang ating pong buhay, ang ating spiritual lives, ay sa biyaya ng Panginoon, makita po natin sa Biblia papaano babalik ulit yung liwanag, yung sigla ng ating pong buhay. At makikita rin po natin ang dahilan bakit nagkakaroon ng ganitong klase buhay ang bawat mananampalataya, ang bawat tao at ang bawat isa na sumusunod sa ating pong Panginoon. Ngayong gabi, pinamagatan ko po ang ating mensahe, Bring Back God's Glory. Bring Back God's Glory. Kung babalikan po natin ang talata na atin pong binasa, ito po ay tugon ng Panginoon sa panalangin po ni Haring Solomon pagkatapos niyang ipagawa ang kanyang temple. Kung babalik po tayo sa 2 Chronicles chapter 6 verses 36 to 39, ang sabi po dito, "When they sin against you, for there is no one who does not sin, and you become angry with them and give them over to the enemy, who takes them captive to land far away or near, and if they have a change of heart in the land where they are held captive, and repent and plead with you in the land of their captivity, and say, We have sinned, we have done wrong and acted wickedly, and if they turn back to you with all their heart and soul in the land of their captivity, where they were taken, and pray toward the land you gave their fathers, toward the city you have chosen, and toward the temple I have built for your name, then from heaven, your dwelling place, hear their prayer and their pleas, and uphold their cause, and forgive your people who have sinned against you." So ito po ang kahilingan ni Haring Solomon. Kung sakali na ang mga tagasunod ng Panginoon, ang mga Israelites, ay magkasala, at ang sabi nga dito, sapagkat walang tao na hindi nagkakasala. Kung sila ay masakop at dalhin sa malayong lugar ng kanilang mga kalaban,
at doon ay ma-realize nila sila ay nagkamali at sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi po dito, ang kahilingan ni Haring Solomon ay pakinggan mo ang kanilang mga panalangin at patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Okay? At pagdating nga po dito sa chapter 7 verse 14, no po, pagkatapos ng lahat ng celebration, no, pagkatapos ng lahat ng mga offerings na binigay po ni Solomon at ng buong Israel dahil po yun nga, yung pinakamagandang templo ay napatayo na para sa Panginoon, nung gabi ay nagpakita ang Panginoon kay King Solomon. At ang sabi niya sa verse 12, "The Lord appeared to him at night and said, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifice." Verse 13, "When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people," okay? Ang sabi niya, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Mga kapatid, ang gusto pong sabihin dito ni Solomon, kung sakali na ang iyong mga anak ay magkasala sa iyo, tumalikod sa iyo, kung sakaling mawala ang presensya, ang kaluwalhatian ng Panginoon sa kanyang bansa at sila ay parusahan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsakop ng mga kaaway at yun nga, no? Sa malayong lugar, ma-realize nila yung kanilang pagkakamali, sila ay magsisi, sila ay bumalik, no? Ang kahilingan ni Haring Solomon ay pakinggan sila at patawarin sila at iligtas sila ulit. Kumbaga, sa kanilang pagsisisi, sa kanilang pagbabalik sa Panginoon, nawa yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung pagpapala ng Panginoon, yung favor ng Panginoon ay bumalik sa kanila. At ganun din po ngayong gabi, ang nais natin pong matutunan buhat po sa talatang ito. Kung ang atin pong assessment sa atin pong buhay at sa atin pong spiritual life ay parang abandonadong bahay, ano po, parang iniwan ng Diyos, parang tayo po ay nanlalamig sa ating relationship sa ating Panginoon, parang ang pakiramdam natin ay malayo ang Diyos sa atin or malayo tayo sa Panginoon, mga kapatid, kung meron tayong dapat unahin, kung meron tayong dapat pagsikapan sa buhay po ito, is to bring back the glory of God into our lives. Sapagkat makita natin doon sa prayer ni King Solomon, ano po, na pagka ikaw ay nagkasala, no? Pagka ikaw ay lumayo sa ating Panginoon, pagka ikaw ay naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, no, ay tunay na kapahamakan, kaparusahan, at kaguluhan ang ating pong mararanasan. Sapagkat tayo ay malalayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngunit kung gagawin po natin itong nakasulat sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, then God's glory will come back to us. Ang pagpapala, ang kaliwanagan, ang kagalakan ng Panginoon ay mararanasan po natin uli. May makikita po tayong dalawang katotohanan sa talata natin pong pag-aaralan. Ang una na makikita po natin ay God's requirements to bring His glory back. No? Ang requirements ng Panginoon, ang mga kailangan na ibinigay ng Panginoon para bumalik ang kaluwalhatian niya sa buhay natin. At buhat po dito sa talatang ito, makikita po natin ang tatlong requirements na dapat po nating gawin. Ano po? Ang una, we need to recognize. Ano ang dapat nating recognize? Kung babalikan po natin ang verse 14, ang sabi dito, "If my people who are called by my name will humble themselves." No? Kung ang aking mga tao na tumatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba. Okay? So, alam niyo po, kung merong isang ugali na napakahirap gawin, no po, ay yung ikaw ay magpakumbaba. Yung aminin mo na hindi mo kaya, yung aminin mo na kailangan mo ng tulong. Di po ba? Ngunit ang sabi dito, no, kung malayo ang Diyos sa iyo, no, kung wala na ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo, sa gabing ito, ang una na dapat nating gawin is to recognize our limitations and our imperfections. Ano po? Kilalanin natin na hindi natin kayang mabuhay na wala ang Panginoon. Hindi natin kayang mabuhay ng independent sa presensya
at sa mga pagpapala ng ating pong Panginoon. Ang sabi nga sa Micah chapter 6 verse 8, tayo po ay laging pinapaalalahanan ng Panginoon na magpakumbaba. Ang sabi po dito, He has showed you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. No? Pansinin niyo yung last part, to walk humbly with your God. No? Tayo po ay mamuhay ng may pagpapakumbaba na kasama ang ating Panginoon. Na ang ibig pong sabihin noon, no po, pagka kasama natin ang Panginoon, no po, tayo po ay dependent sa Kanya, tayo po ay umaasa sa Kanyang direksyon, sa Kanyang pangunguna, sa Kanyang utos, ano po, sa Kanyang salita sa buhay po natin. Yun po ang pagpapakita ng pagpapakumbaba. Ano? Iyong nire-recognize yung iyong limitasyon, iyo rin kinikilala ang iyong kakulangan. Ano po? At kinikilala mo, no, ang perfection ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Panginoon. Na tanging siya lamang ang aasahan natin sa buhay na ito. Na ang sabi nga sa John chapter 15 verse 5, sabi ng Panginoong Kristo, without me, you can do nothing. Okay? So nawa sa atin pong buhay, na po, kung gusto natin na makita ulit ang direksyon ng Panginoon, maging maayos po ulit ang relationship natin sa Panginoon, we need to humble ourselves. Ano? Kilalanin natin ang ating mga kahinaan, ang ating pong kakulangan, at kilalanin natin ang kapangyarihan, ang kahustuhan ng ating pong Diyos. Okay? And then ang pangalawa na makikita po natin, ang sabi po dito sa verse 14, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. Okay? Pray and seek my face. No? Tumawag sa Kanya at hanapin ang Kanyang mukha. Anong ibig sabihin po noon? Alam niyo po, sa mga Hebrew, ano po, pagka sinabing you seek the face of the Lord, ang ibig sabihin, you seek His presence. No? Hanapin mo yung presensya ng Panginoon. Sapagkat by seeking His face, ano po, makikita po natin yung character ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon. Ano po? Kaya sabi po dito sa Psalm 105 verse 4, Look to the Lord and His strength, seek His face always. Okay? Pansinin niyo po yung salitang always. Seek His face always. Lagi mong hanapin ang Kanyang mukha. Well, alam po natin, ano, hindi natin makikita yung mukha ng Panginoon na katulad ng mukha natin. Ano po? Makikita lang natin ang Panginoon face to face pagka tayo po ay pumunta na sa langit or sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi po sa Exodus chapter 33 verse 20, But He said, You cannot see my face, for no one may see me and live. Okay? So ano yung pinapahanap dito ng Panginoon? Kung pagka nakita mo pala ang Kanyang mukha, ay mamamatay ka. Ano? Ang ibig niya pong sabihin dito, yun nga po, pagka sinabi sa Biblia na seek my face or seek God's face, ang interpretation po ng mga Hebrews or ng mga Hudyo ay hanapin ang presensya ng Panginoon, alamin ang character ng Panginoon or ang Kanyang kalooban. So sa atin po, ngayong gabi, yan po ang dapat nating ipanalangin parati sa Panginoon. No? We want to seek His face. At ang isa pa po na ibig sabihin ng seeking His face is magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Kumbaga, closer and deeper relationship sa Panginoon. Kung inyong mapapansin, hindi po sinabi dito na seek His hand, no? Sapagkat ang kahulugan po, when you seek His hand, you are seeking His blessing, His favor, no? But when you seek His face, ang ibig sabihin po, His presence and His will to each one of us. At mas mahalaga sa Panginoon, pagka gusto nating ibalik ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay natin, the second thing that you should do, hindi lamang you have to recognize, hindi lamang to humble yourself, but to pray and seek His face. So ngayong gabi mga kapatid, maganda po na lagi po nating ipanalangin everyday, katulad nga na sabi ni Haring David dito sa Psalm 105 verse 4, seek His face always. Ang ibig sabihin, kahit tayo ay malayo sa Panginoon or malapit sa Panginoon, we should always seek His face, seek His presence, seek His will
for each one of us. Ngayong gabi, nararanasan ba natin ang presensya ng ating pong Panginoon? Marahil lang sabihin natin, di ba ang Panginoon naman ay nasa lahat ng dako? Yes, ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. Pero, na-experience nyo na ba yung quotation na, you're so near and yet so far? No? Yung magkatabi kayo, pero parang ang loob ninyo ay magkalayo. Okay? Ang ibig sabihin nun, pagka ang mag-asawa or magkaibigan, ay may ganung pakiramdam na sila ay kahit magkalapit o kahit na within reach, pero ang feeling mo parang ang layo, parang hindi kayo nagkikita, something is wrong, di ba? Madalas, meron kang ginawang kasalanan or meron siyang ginawang kasalanan or meron kayong pinag-awayan. Ang ibig sabihin, naputol yung fellowship. Yes, may relationship, but naputol ang fellowship. At yun ang dahilan kung bakit sabi ng Panginoon dito, you have to pray and to seek His face. Alamin natin ang kalooban ng Panginoon. Alamin natin, ipanalangin natin, hilingin natin na ipakita ng Panginoon ang kalooban niya sa bawat isa. Ngayong gabi, alam mo ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Or parang hindi mo makita? Baka kailangan mo magpakumbaba sa Panginoon. And then, yun nga, ipanalangin natin, hilingin natin sa Panginoon. Let us seek His face. Let us seek His presence. And then, ang pangatlo na requirement ng Panginoon, hindi lamang we need to recognize our limitations, imperfections, and recognize God's power and presence, kundi we need to reconnect. Yun po ang ibig sabihin nung pray and seek His face. We need to reconnect sapagkat ang dahilan kung bakit hindi na natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon because dahil sa kasalanan, naputol yung ating pong fellowship, na-disconnect tayo. Parang ilaw, na-switch off. Pagka na-switch off, kahit maganda yung ilaw, kahit na maganda ang brand, pero hindi mo makikita yung power niya. Hindi mo ma-experience yung liwanag niya hanggat hindi mo ito siniswitch on. At yung current nito, yun ang presensya ng ating pong Panginoon. So, we need to reconnect. How? By praying and seeking God's face. And then, pangatlo, hindi lamang recognize, hindi lamang reconnect, but thirdly, ang sabi dito sa verse 14, and turn from their wicked ways. Okay? And turn from their wicked ways. Or, in short, repent. Magsisi, manumbalik sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng salitang repent. Ang sabi dito, turn from their wicked ways. Ang ibig sabihin, tumalikod ka, or itigil mo nang gawin yung masama mong ginagawa, yung mga kasalanan na iyong ginagawa. Because God's glory will never come back hanggat hindi natin binibitawan, hanggat hindi natin itinitigil yung mga kasalanan natin pong ginagawa. Ang sabi nga ni Haring David sa Psalm 66 verse 18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Kung meron akong inaalagaan, minamahal, na kasalanan sa aking puso, hindi ako papakinggan ng Panginoon. Okay? So yun po ang dapat nating gawin. We need to repent. Kailangan nating itigil itong ating mga maling ginagawa. Ano naman ang dapat nating gawin? Ito po ang dahilan kung bakit marami po sa atin, mga mananampalataya, ang nahihirapan na i-let go ang mga kasalanan. Kasi laging tanong, ano ang gagawin ko? Anong ipapalit ko dito? Ang sabi dito sa Ezekiel chapter 18, verses 21 to 23, but if a wicked man turns away from all the sins he has committed and keeps all my decrees and does what is just and right, he will surely live. He will not die. None of the offenses he has committed will be remembered against him because of the righteous things he has done. He will live. Verse 23, do I take any pleasure in the death of the wicked? Declares the sovereign Lord. Rather, am I not pleased when they turn from their ways and live? So dito, kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, sa iyong pagtigil nito, sa iyong pagbitaw sa mga kasalanan ito, ito naman ang dapat mong gawin. Ano po? Ang sabi dito sa verse 21, and keeps all my decrees and does what is just and right, he will surely live. So,
Sa iyong pagtigil ng mga kasalanan, ang gagawin mo ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano yung iniuutos niya sa iyo. Okay? So, wag nating isipin no, na magiging malungkot, magiging boring ang buhay natin pag nilet go natin ang ating po mga kasalanan. Tandaan po natin, maaaring ini-enjoy po natin ito ngayon, pero sinisigurado ko po sa inyo, based sa sinabi ng Bible, ang ending po nitong ating patuloy na paggawa ng kasalanan ay kapahamakan. Katulad po ng sinasabi dito. No? Ngunit, kung ito ay ating ititigil at gagawin natin kung ano ang utos ng Panginoon, ang sabi niya, you will live. No? You will not die, you will live. So, yun po ang gusto ko pong makita natin, na tatlong requirements ng Panginoon to bring back His glory to our lives. No? Una, we need to recognize, anong ating kailangang i-recognize, yung ating kahinaan, yung ating kakulangan. We need to humble ourselves before God. At atin ding i-recognize ang kapangyarihan, ang perfection ng ating po Panginoon na siya lang talaga ang makakatulong sa atin. Secondly, we need to reconnect by praying and seeking God's face. Okay? Hanapin natin anong kalooban ng Panginoon sa buhay natin, anong gusto niyang ipagawa sa buhay natin. And then, ang panghuli, repent. Tumalikod tayo sa mga kasalanan natin pong ginagawa. At ang harapin natin at atin pong pagsikapang gawin ay yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin na makikita natin sa Kanya pong salita. Okay? So, yun po ang unang katotohanan na makikita natin for us to bring back the glory of God into our lives. Una, makita natin itong God's requirements. And then secondly, God's response. God's response. Ano ang tugon ng Panginoon pagka ginawa natin ang mga kailangan na binigay ng Panginoon para bumalik ang kaluwalhatian niya? Sabi niya, ang una, He will hear our prayers. Ang sabi dito sa verse 14, then will I hear from heaven. Makikinig ako. Ang ibig sabihin po nito ay, I will acknowledge your prayer. Papakinggan ko siya. Papansinin ko siya. You will get my attention. Di ba nakakainis kung halimbawa ikaw ay mag-message, tapos sin lang ang makikita natin, wala man lang emoji na reply na nagpapakita na na-recognize or nabasa yung iyong message. Ang Panginoon, pagka nasunod po natin yung requirements, para bumalik ang kaluwalhatian ng Panginoon sa atin, ang una niyang gagawin, He will listen, He will hear our prayers. Yun nga, babalikan natin yung Psalm 66 verse 18, if I have cherished iniquity in my heart, then the Lord would not have listened. Hanggat hindi po repentant ang ating pong puso, hanggat hindi po tayo humihingi ng tawad sa Panginoon, hindi po niya tayo papakinggan. But, kung tayo pa yung magpapakumbaba, kikilalanin natin ang kapangyarihan ng Panginoon, hahanapin natin siya, tatalikuran natin ang ating mga kasalanan, papakinggan niya po tayo. Okay? Kaya ngayong gabi mga kapatid, kung gusto natin bumalik ang kasiglahan, ang kagalakan ng atin pong pananampalataya, ng atin pong relationship sa atin pong Panginoon, we need to do the three requirements of God, which is recognize, reconnect, and repent. And then, kanyang response? He will hear our prayers. Okay? And then, ang pangalawa na gagawin niya, kung babalikan natin itong 2 Chronicles chapter 7, verse 14, then I will hear from heaven and will forgive their sin. Will forgive their sin. Or He will hold our punishment. Ang ibig sabihin, ititigil niya yung kaparusahan na nakalaan para sa atin, para sa mga tao na gumagawa ng kasalanan. Ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So makikita po natin dito kung gaano kabuti at kabiyaya at kamaawain ng Panginoon. Kung tayo po ay nasa kalagitnaan ng kasalanan, kung tayo po ay hihingi ng tawad sa Kanya, kung tayo ay manunumbalik sa Kanya, sabi niya dito, He is faithful and just and will forgive us from all our sins.
Hindi niya sinabi dito na He is faithful and just and might forgive us. Okay? At hindi lang yun, ang kanyang gagawin. Hindi lang tayo papatawarin, kundi ang sabi niyan, purify us or cleanse us from all unrighteousness. So, yun nga, katulad ng lagi kong illustration, kung ang pangalan mo ay nasa listahan ng may utang, hindi lamang niya i-cross yung iyong pangalan, kundi tatanggalin niya yung listahan para pag tinignan yung listahan ng mga may utang, walang trace sa iyong pangalan. That's how the Lord forgives. Hindi katulad po natin, na hindi tayo nakakalimot. Kaya salamat sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon natin na sinasamba ay mapagbiyaya, siya po ay mapagmahal sa bawat isa sa atin. At salamat din sapagkat binigyan niya tayo ng mga paraan para bumalik ang kaluwalhatian, ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo hinayaan ng Panginoon na magtuloy-tuloy sa kapahamakan. Kaya salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay po natin. So yun po ang gagawin ng Panginoon. He will forgive our sins. Papatawarin niya agad ang ating pong mga kasalanan. Kung atin po itong aaminin, kung hindi po natin ito i-justify, kung hindi po natin sisisihin ng iba dahil po sa kasalanan, kundi tayo magpapakumbaba, aaminin natin na talagang mali itong ginawa natin, na sinaktan natin ang Panginoon sa paggawa nito. Kumbaga, we will sincerely ask for forgiveness and ask His grace to overcome these sins. Ang sabi niya, I will forgive them. The Lord will forgive us. Hindi sinabi ng Panginoon dito na, I will forgive their small sins, or few sins, kundi all their sins. Malaki man yan, o maliit, marami man yan, o kukunti. The Lord can and will forgive our sins. So yun po ang pangalawa na tugon ng Panginoon pagka ginawa natin yung kanyang requirements. He will hold our punishments. And then ang pangatlo at ang panghuli na tugon ng Panginoon, hindi lamang He will hear our prayers, He will hold the punishments. Ang pangatlo, ang sabi po dito sa verse 14, and will heal their land. And will heal their land. Pagka sinabi po ditong land, una po dito ay ang mga tao. Sapagkat ang dahilan kung bakit nasira or napesne ang kanilang lupain ay dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya, ang pangatlo na gagawin ng Panginoon, He will heal the people. He will heal the people. Pagagalingin niya ang mga tao. Papagalingin niya ang mga tao sa mga sugat na dulot ng kanilang kasalanan. Di po ba? Sa paglayo natin sa Panginoon, sa pagsuway natin sa kanyang mga salita at mga utos. Hindi lamang physical ang masasaktan po sa atin. Maging ang ating emosyon, maging ang ating spiritual na pamumuhay. Sapagkat yun po ang gusto ng dyablo na maranasan natin. Na lumayo tayo sa Panginoon at yun nga, masira tayo. Okay? Ngunit kung magdidesisyon tayo sa gabing ito na bumalik sa Kanya, He will hear us, He will forgive us, and He will heal us. Okay? Papagalingin niya tayo. Ang sabi ulit ni Haring David sa Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Okay? Ang Panginoon, papagalingin niya yung mga nasaktan, nasaktan ang puso, at kanyang babalutin ang kanyang mga sugat. Okay? So, kung tayo po ay nasaktan dahil po sa ating mga kasalanan, kung tayo po ay hihingi ng tawad sa ating po Panginoon, tayo po ay kanya papakinggan, papatawarin, at pagagalangin. Pagagalangin niya po ang mga sugat. Palalakasin niya po ulit tayo. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang requirements ng Panginoon, salamat sa Diyos sapagkat itong mga requirements nito ay kaya nating gawing lahat sa biyaya niya. Hindi niya sinabi na kailangan magpenitensya ka muna or kailangan magbayad ka ng malaki para ibalik ko ang kaluwalhatian ko sa iyo. Or kailangan ipasa mo lahat ng mga exams mo. Kailangan damihan mo pa ang mga achievements. Kailangan mag-community work ka muna. Kailangan
Marami ka munang matulungan bago kita patawarin. Hindi po yun ang requirements ng Panginoon. Ang requirement niya, it's between you and God. No? At itong mga requirements na to, sa biyaya nga ng Panginoon, kaya natin gawin. No? Tayo po ay magpakumbaba, tayo po ay manalangin at hanapin natin siya, at tayo po ay manumbalik sa Kanya. Mga kapatid, sa gabing ito, kung ikukumpara natin ang buhay natin sa dalawang bahay, I'm sure ayaw natin na ang bahay natin ay manatili, kung ito man ang ating description, manatili sa abandonadong bahay na ito. Ayaw nating manatili yan. Ang gusto natin ay maging vibrant, no? Maging maliwanag, maging joyful ang ating pong buhay katulad ng bahay na ito. Meron pong ibinigay na paraan ang Panginoon kay Solomon. No? Sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Ang sabi diyan, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Mga kapatid, ito po ay available sa atin anytime, anywhere. Ibalik natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating pong buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala mo sa amin. Patawarin mo kami kung madalas ay hindi namin pinapahalagahan ang inyong pong mga paanyaya sa amin. Hindi namin naiintindihan ang kalagahan nito sa buhay namin. Na ito ay iniuutos mo para sa kabubuti namin. O Panginoon, nawa, ma-assess namin ano bang spiritual na kalagayan namin ngayon. Ang kaluwalhatian ba ng Panginoon ay nasa amin pa o wala na? Kung sakaling makita namin na wala na, sundin namin, Panginoon, ang mga requirements na inyo pong ibinigay. Na ito po, Panginoon, ay sa biyaya mo magagawa po namin, Panginoon. Help us to recognize, help us to reconnect, and help us to repent, Panginoon, by your grace. At salamat po, sapagkat by doing this, you will hear us, you will hold the punishment, and you will heal us. Panginoon, nawa maranasan namin ang kagalakan, ang kaliwanagan ng iyong kaluwalhatian sa amin pong buhay. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayo mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.